Nanalo ang San Miguel Beer kontra dito sa Barangay Ginebra dun sa laban nila sa Dubai at dahil dyan umangat na sa 2-all yung record ng SMB. Pero ang bali-balita ngayon, totoo nga ba na na-revive na yung interest ng Converge Fiber Xers dito kay Jericho Cruz? Nakahihirang lang bilang finals MVP nung nakaraang conference. Mukhang gusto raw makuha ng Converge Fiber Xers itong si Jericho Cruz. At ang magiging kapalit naman niyang hihilingin malamang ng San Miguel ay isa dun sa mga core players din ng Converge. Kasi alam natin, itong si Jericho Cruz, isa yun sa pinaka-importanting players ng SMB, kaya nga nag-finals MVP yan. So malamang ang San Miguel ang hilingin isang katulad ni Shawnee Winston. So ang tanong, papayag naman kaya si Delta Pineda sa ganyang klase na posibleng transaksyon if ever mangyari nga ito? Kasi alam naman natin, hindi biro itong magiging trade na yan. Talagang masasabi na isa yung blockbuster at patas naman yung trade kung tutuusin. Dahil parehong magaling na player yan, kaya nga hindi nakapagtataka na ayan talaga yung tipo ng trade na pwedeng mangyari at realistic, sabi nga nila. Hindi naman matatawag na farm trade yan dahil nga pareho naman silang magagaling na player. Ngayon, depende na lamang yan sa Converge at dito sa SMB kung magkakasundo sila. Pero kung pag-uusapan yung skill set, halos pareho lang naman yan. Mas bata itong si Shawnee Winston pero mas may veteran na championship experience na itong si Jericho Cruz. Kaya if ever na itong trade na ito ay masakatuparan, walang maluluging team dyan. Yun nga lang, baka mag-hesitate ang SMB na pakawalan si Jericho Cruz. Dahil nga ito'y nanalo ng MVP at ito naman Converge. Hindi basta-basta pakakawalan si Shawnee Winston dahil nakita na nila kung gaano ito kahusay maglaro para dito sa kanilang koponan ngayon. Kaya iyan, yung balita natin ngayon dito sa San Miguel Beermen. Ang Barangay Ginebra ay 1-3 na ang record. Pero hindi naman ito bago para dito sa Gene Kings. Ilang beses na nating nakita na ang Ginebra mabagal mag-umpisa sa mga conference pero sa bandang huli nakakaabot pa rin ng semis at usually ng final. So hindi na bago to. Kaya nga ngayon ang magiging tanong na lang ay nakafocus tayo do sa future ng Barangay Ginebra kung sino yung mga posible nilang makuha sa darating na draft. Alam natin na nandyan yung isa example dyan na pwede nilang makuha ay itong si Kamaka Hepa, yung 7-footer na po pwedeng mapunta dito sa Barangay Ginebra kung sumali siya dito sa 2027 draft. Isa yan doon sa pinaka-inaabangan ng mga fans ngayon dahil itong draft pick ng Ginebra na galing sa Terra Firma, malaki ang tsansa na yan ay maging number 1. Kaya nga mukhang itong Barangay Ginebra talaga, kung papalarin baka si Kamaka Hepa o Sage Tolentino yung makuha nilang player. If ever kung yan ay matuloy, masisiguro natin na magiging buo na yung frontcourt ng Ginebra para sa future nila. Hindi na nila kailangan pa mag-worry kung anong mangyayari dito kay Japet Aguilar na 38 years old na rin. Dahil kung si Kamaka Hepa ang makuha mo o kaya itong si Sage Tolentino or sabihin natin si AJ Edu, talagang magiging isa na dito sa pinakamatinding teams ang Barangay Ginebra. Kaya maganda ang future ng Ginebra kahit ano pa man ang mangyari dahil kahit sabihin pa natin worst case scenario hindi mag-apply yung mga nabanggit na players. Nandiyan pa rin naman to si Michael Phillips na mukhang buo na ang loob na sasali sa 2027 PBA draft. Kaya ngayon, itong Barangay Ginebra kahit nag-i-struggle dito sa Philippine Cup ngayon ay masasabi natin na hindi pa rin sila magkukulang pagdating dito sa mga upcoming conferences dahil maganda pa rin yung kanilang ipapakita pagdating dito sa kanilang roster. Kaya nga, good news pa rin yan sa Barangay Ginebra dito sa bandang huli. Medyo sunod-sunod na yung talo na itong Titan Ultra pero hindi naman natin masasabi na itong Titan Ultra ay parang Terra Firma na nagtatank. Dahil nakita naman natin lumalaban sila talaga. Kaya lang, ang nagiging problema dito sa Titan Ultra talaga medyo hindi maganda yung decision making ng mga players nila, particular na to si Joshua Monson. Yung hindi lang yung final niya si Anton Asisio doon sa 4-point shot nito. Kung hindi mas kinabago pa yon yung mga pilit niyang mga 4-point shot at yung pilit niyang layup. Kung pinanood nyo yung laban nitong Rain or Shine at ng Titan Ultra, lamang noon itong Titan Ultra na nagkamintis itong si Joshua Monson ng 4-point shot pero nakuha ni Gio ang bohot yung rebound. Pero imbis na sayangin ni Monson yung oras, ang ginawa niya ay dumrive siya sa basket at tumira ng layup. At ang nangyari tuloy, namintis niya yung layup at nakuha nitong Rain or Shine yung bola at yun na nga, naka-score na sila.
Kaya marami nga nagsasabi na poor decision making talaga yung nangyari dyan para dito kay Joshua Monson. Kaya medyo sabihin natin medyo hirap ngayon itong kalagayan nitong Titan Ultra dahil medyo mabigat pa yung darating nilang schedule. Kaya kinakailangan na siguro ng better decision making. Pero so far ang masasabi natin dito maganda sa Titan Ultra, hindi naman ito yung tinatawag talaga na parang nag-aano lang sila. Sabi nga nung iba yung nagtatank. Hindi katulad ng Terra Firma. Lumalaban talaga itong Titan Ultra pero sabi nga nila breaks of the game talaga hindi na pupunta sa kanila. Kaya yan ang dahilan kung bakit sa ngayon itong Titan Ultra talaga medyo nasa ilalim ng ating team standings. Pero malaki pa naman yung chance nila na mag-improve ng kanilang performance. Kinakailangan lamang talaga na maging mas maganda yung decision making. Sa panig ng ROS, maganda tong naging panalo nila at nakita naman natin kung gaano kahusay yung pinakitang laro at syempre pati na rin yung coaching nitong si Coach Yeng Giao. At ang huli nating mare-report ngayon ay itong Magnolia Chicken Templado. Sinabi nitong si Coach L.A. Tenorio na wala daw problema si Paul Lee kahit si Jerome Lastimosa yung tumira ng last shot sa kanila. Alam natin na nagkaroon ng matinding debate online dahil nga doon sa huling game ng Magnolia, hindi yung sa panalo nila sa Terra Firma yung previous game kung saan tumira ng 3-point shot si Jerome Lastimosa at hindi pumasok yung basket. Ang nangyari tuloy, mukhang sabi nga nila, dapat pinasa ni Jerome yun kay Paul Lee dahil si Paul Lee yung open. Pero sabi ni Coach L.A. Tenorio, mas gusto niya na tumira pa yung mga players niya para mabuo yung loob at yung confidence. Sabi nga nila, mas gugustuhin ng coach na yung player ay tumira at magmintis kaysa naman yung open ka o kaya naman may oportunidad kang tumira pero natatakot ka dahil baka ma-miss. Siyempre, mas gusto na ng coach yung buo ang loob ng player. Kaya kinakailangan talaga merong tinatawag na license to score yung mga players nila. At yan ay pinanindigan ni L.A. Tenorio doon sa interview niya sa media. Ngayon, itong Magnolia back to their winning way, sabi nga nila, kaya mukhang magiging maganda na ang kalalabasan nito para dito sa Magnolia Chicken Templados. Ang kinakailangan na lamang maging consistent sila. Siyempre, kung ikaw Magnolia fan, masaya ka dahil dito sa nagiging laro nila. Pero alam din natin, nakabisado na ng Magnolia yung tendencies ng team nila na malakas sa umpisa pero kinakapo sa huli. Yan ang naging problema doon sa stint ni Coach Chito Victolero kaya nga siya pinalitan. Pero ngayon dito kay L.A. Tenorio, dito natin makikita kung yan ba'y magbabago na. Dahil kung ikaw ang Magnolia Chicken Templados, ang ayaw mong mangyari ay yung malakas ka sa umpisa pagkatapos ay matatalo ka naman sa bandang huli. At yan ang aabangan ng marami. Kumbaga given na pag-eliminations malakas talaga itong Magnolia. Ang magiging usapan talaga kung ano magiging performance nila pagdating dito sa semifinals. Kung tayo magwakas ay batiin muna natin yung ating mga taga-subaybay katulad nila RG Bueno, si Anthony Alon, si Michael D., si Judy Villarosa, si Romeo Conchada, si Jervin Cris, si Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, Malyari Mascariñas, si Katsakino Dukusin, si Joseph Pineda, si Donel Santiago, si Ronald Berbosidad, si Malyari Mascariñas, at ang iba pa nating mga tagapakinig at taga-subaybay.